Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, mga mahal kong kapatid sa Islam, kapayapaan ay mapapa sa inyong lahat at mapapa sa amin. Magandang umaga sa inyong lahat. At nais naming meron lang akong babasahing mensahe. Sa lahat po ng nakinig at nanood kagabi sa ating online classroom, panalangin namin, jazakumullahu khairan anil Islam wal muslimin wa barakallahu fikum. Una sa lahat, tumihingi po kami ng paumanhin sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi po natin nais na ganon ang resulta ng klase nating kagabi. Hindi po yun nais ng ating mahal at butihing guro na ganon ang resulta. Walang sino man sa atin ang nagnanais. Hindi rin natin yun. Kasalanan. Subalit sa gabay at pahintulot ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, naway gaganda at maging maayos din sa mga kasalukuyan ang kanilang internet connection, insyaAllah. Yun ang una sa lahat. Paumanhin sa inyong lahat. Pangalawa, mga mahal kong kapatid sa Islam, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kahit ganoon ang nangyari, ay huwag tayong mag-alala. Bakit? Dahil mayroon po tayong kabutihan at mayroon tayong rewards. Kahit alam ko na karamihan sa inyo ay nagrireklamo na hindi siya clear o chubby o kaya putol-putol ang boses. Alam ko yon, nababasa namin yon. Subalit insyaAllah, huwag kayong mag-alala. Hindi pa rin nasayang ating isang oras kagabi. Mayroon pa rin tayong kabutihan na ibibigay ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nagawa natin ang ating obligasyon sa ating sarili. Obligasyon natin ang pag-aralan at unawain ng ating relihiyon. Kaya nagawa natin ang ating obligasyon. Kahit ganon pa ang nangyari, subalit sa paggawa ng obligasyon, doon tayo mayroong kabutihan, mga mahal kong kapatid sa Islam. Ganun din, nagawa rin ng guro natin ang kanyang obligasyon bilang tagapahayag o bilang taga-share ng kaalaman. Kaya parehas tayong nakagawa ng ating obligasyon.
Kaya wala tayong dapat. Kapag alala, huwag nating sabihin sa sarili natin na nasayang ang isang oras ko kagabi o nasayang ang ganito, bla bla bla. Astagfirullah. Hindi po yun tama. At hindi po yun, hindi ganoon. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Okay? Katulad din niya minsan ang tao ay nagdadasal, yung 5 beses na dasal. Nagdadasal siya araw at gabi. Kahit hindi niya alam, hindi niya maunawaan ang kanyang binabasa sa loob ng dasal. Hindi niya naiintindihan ang Suratul Fatiha. Hindi niya naiintindihan ang kanyang tasbih sa ruku', sa sujud. Pero ang alam niya, siya ay nagdadasal, ginagawa niya ang kanyang obligasyon. At gusto niya yon. Gusto niyang magampanan ang kanyang obligasyon, ang inobliga sa kanya ng Allah. Dahil sa pagmamahal niya sa dakilang Allah nag-obliga sa kanya, ginagawa niya yung kahit hindi niya nauunawaan. At huwag nating sabihin na ang taong nagdadasal ay nasasayang, sinasayang lang niya ang oras niya dahil hindi niya naintindihan. Hindi po ganun. Tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagdadasal kahit ganun ang pangyayari. Nagsabar siya, nagsikap siyang magdasal kahit hindi niya naunawaan, subalit alam na alam ng puso niya na ginagawa niya ang kanyang obligasyon at gusto niya ang pag-obliga sa kanya ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi po yun nasayang. Pangalawang halimbawa sa Friday. Dadasal tayo sa Friday. Minsan ang khutbah ay Arabic. Kung minsan hindi natin naiintindihan ang khutbah. Pero bakit tayo masaya? Hindi tayo nagsasawa. Kahit hindi natin alam, hindi natin naiintindihan ang khutbah. Pero bakit hindi tayo nagsasawa at hindi tayo tinatamad? Pumupunta pa rin tayo. Dahil itinuring natin ang Friday o ang pagdadasal sa Friday na yun ay obligasyon ng isang Muslim. Kaya hindi rin yun nasayang, mga mahal kong kapatid sa Islam. Dahil sa ating magandang layunin, ginagampanan lamang natin ang obligasyon natin sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa mga pangyayaring hindi sinasadya, katulad kagabi. Hindi yun sinasadya. Walang sino man sa atin ang nagnanais. Pangatlong halimbawa. Bakit ang Muslim kapag Ramadan o kahit hindi Ramadan, gustong-gusto niyang magbasa ng Quran? Kahit hindi niya naintindihan ang Quran, pero Masya Allah, gusto niyang matapos, gusto niyang makumpleto niya ang Quran. Pagbabasa, hindi siya nagsasawa. Paulit-ulit niyang binabasa. Gustong-gusto niya. Ano yun, nasayang? Dahil hindi niya naintindihan ang Quran? Hindi po. Dahil sa layunin niya, yun ay obligasyon niya. At yun ay palatandaan ng kanyang pagmamahal sa salita ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na ang binabasa niya ay Quran. Alam niya na ang binabasa niya ay salita ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang hadith. Kapag mayroong taong nagbabasa ng hadith, gustong-gusto nating makinig.
at hindi rin yun nasayang. Lahat yun, yung mga halimbawa na binigay natin ay hindi po yun nasayang, mga mahal kong kapatid sa Islam, sapagkat tapat ang ating layunin sa puso natin. Tapat yung pagmamahal natin sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pangalawa. Di nasayang, at huwag nating isipin na yun ay nasayang yung isang oras nating kagabi. Pangatlo, mga mahal kong kapatid sa Islam, pangatlong mensahe namin sa inyo, may itinuro sa atin kagabi ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuruan tayo kung paano magsabar sa mga bagay-bagay na hindi natin sinasadya, di natin ginusto, subalit nangyari sa buhay natin. Magsabar tayo mga kapatid. Ang sinong mang may sabar ay mananatili siya. Ang sino mang may sabar ay mananatili siyang makinig dahil nandyan sa harap niya ang guro niya nagsasalita. Kapag may sabar ang isang talibul ilm, ang isang tapat na alipin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang sabar hanggat ang guro niya ay nagsasalita, nandyan sa harap niya, hindi siya magsasawa. Hindi siya tatamarin, hindi siya mapapagod. Unang-una, respeto niya sa guro niya. Dahil alam niya na hindi rin yun sinasadya ng guro niya. Pangalawa, respeto niya sa kaalaman na lumalabas sa bibig ng guro niya. Kaya siya magsabar. Hanggat nagsasalita ang guro niya, nakahanda siyang makinig. Hanggat hindi tapos magsalita ang guro niya, nakahanda siya. Magsabar siya, maupo siya, makinig siya. Yun ang itinuro sa atin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay magsabar. Lalo-lalo na hindi yun sinasadya nating lahat. Kung kaya nilang tiisin, oras ng pahinga nila. Kaya nilang tiisin humarap sa atin, magsalita, magbigay ng abot kaya ng kanilang kaalaman. Bakit hindi natin kayang tiisin din ang humarap sa kanila? Kung nakayanan nilang labanan ng kanilang pagod at antok, alang-alang sa Islam, alang-alang sa Allah, magsabar tayo. Mas lalo nating kakayanin pakikinig. Nandyan sila para sa atin, nagsalita sila. Oras ng pahinga nila, nandyan sila. Bakit hindi natin ipakita sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating respeto, ang ating pagmamahal sa salita ng Allah, sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harapin natin ang ating guro. Hanggat nagsasalita sila, nandyan tayo. Huwag natin silang talikdan. Maliban lamang sa mga pangangailangan. Pwede tayong huminto sa mga pangangailangan. Subalit, kung ang dahilan lamang ay paputol-putol ang boses o ang internet ay na may mga interruption at nawalan na tayo kaagad ng sabar, hindi po yun kanais-nais
sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po yung kanais-nais sa mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magsabar tayo. At kapag marunong tayong magsabar, marunong tayong magbigay halaga sa ating mga guro, marunong tayong magmahal sa kaalaman ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, aayusin ng Allah ang ating problema. Palalakasin ng Allah ang ating iman. Palalakasin ng Allah ang ating sabar, ang ating ikhlas, ang ating Islam. At lalong-lalo na palalakasin ng Allah ang internet ng ating mga guro. Kung sila man ay may problema sa kanilang internet. Kaya kung wala tayong pagmamahal, wala tayong sabar. Hindi natin matiis. Hindi tayo makatiis. Puro na lang tayo reklamo. Yun ang mangyayari sa atin. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na kung walang pagmamahal, walang sabar. Kapag hindi mo mahal, hindi ka makapagsabar. Ito ang ibibigay ko sa inyong halimbawa. At sabihin nyo sa akin kung mali ako. Sabihin nyo sa akin kung mali ako. Alam nyo ba kung bakit hindi nagsasawa sa pakikinig ang isang magulang, isang nanay, tatay sa kanyang anak na maliit? Musmus, subalit gustong-gusto nang magsalita. Alam nyo ano ang lumalabas sa bibig ng bata kapag gusto na niyang magdaldal sa kanyang magulang, gusto na niyang magsalita? Alam niyo anong lumalabas sa bibig niya? Ang tawag sa amin, magngaw-ngaw. Magngaw-ngaw. Hindi mo maintindihan. Hindi mo alam. Nagsasalita pero walang letrang lumalabas sa bibig. Pero alam niyo anong naramdaman ng magulang kapag nagngangaw na ang kanyang anak? Hindi siya nagsasawang makinig, hinaharap niya, niyayakap pa niya, hinahalikan, natutuwa siya. Bakit? Bakit siya nakapagsabar? Hindi naman niya naintindihan. Kahit 24 hours magngaw-ngaw yung anak niya, hindi siya nagsasawa. Nakapagsabar siya. Alam niyo bakit? Dahil tunay ang nararamdaman niya. Unconditional na pagmamahal. Yun. Naramdaman niya, nasa puso niya. Namnam niya ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Kaya dahil sa pagmamahal na yon, subhanallah, kahit hindi niya maintindihan ang anak niya, alam niyang nagsasalita at pilit niya itong intindihin at unawain. Sabihin niyo sa akin kung ako ay nagkamali. Sa sinabi kong kapag walang pagmamahal ang isang tao, hindi siya makapagsabar. Kaya subukan nating mahalin ang ating mga guro. Mahalin natin ang kanilang kaalaman na galing sa Kitab wa Sunnah. Mahalin natin ang kanilang nasiha. Mahalin natin ang kanilang sakripisyo. Nandito sila para sa atin. At kung wala rin tayo dito, wala rin sila. Hindi sila magsasalita kung walang makikinig. Kaya sila nandito dahil nandito tayo. Kaya magsabar tayo. Mahalin natin ang kaalaman. Bigyan natin halaga. At inshallah makapagsabar tayo. Inshallah, sasabihin ko sa inyo makapagsabar tayo kapag naramdaman natin ang pagmamahal natin sa kaalaman. Ang pagmamahal natin. Dahil ang kaalaman ay liwanag, inshallah makapagsabar tayo. At dahil sa sabar nating lahat, nakikita ng Allah, naririnig ng Allah ang laman ng ating isip at puso. Ang tunay na pagmamahal natin sa kaalaman ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah,
Aayusin ng Allah. Aayusin ng Allah. Kung mayroon man tayong problema, katulad dito sa ating classroom, insyaAllah, aayusin natin o aayusin yon ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga mahal kong kapatid sa Islam, mahalin natin ang obligasyon natin bilang talibul ilm, bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin natin sarili natin bilang followers, tagasunod ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mahalin natin ang sarili natin bilang talibul ilm. Yung naghahanap ng kaalaman, lalong-lalo na kaalaman sa relihiyon. Insyaallah mga kapatid, sa gabay at pahintulot ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ay pansamantala lamang ito. Itong nangyayari ay pansamantala lamang. Aayusin din ito sa tulong at gabay ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ang mahalaga ay huwag tayong magsawa, huwag tayong yung walang sabar. Manatili tayo. Gawin nating matatag. Mingi tayo sa Allah na sana ay gawin niyang matatag ang puso natin sa relihiyon ng Allah. Allahumma thabbit qulubana ala dinika. At manalangin tayo na sana ay gawing matatag ng dakilang Allah ang puso natin at ang paa natin sa pagsunod sa dakilang Allah. Allahumma thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. At mga kapatid, gustuhin natin, mahalin natin ang Allah bilang Diyos. Gustuhin natin at mahalin natin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ng Allah na ating susundin. At gustuhin natin at mahalin natin ang Islam bilang ating relihiyon hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Huwag tayong pumayag na tayo ay abutan na hindi tayo mga Muslim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan sa inyong lahat, anil Islamul Muslimin. At jazakumullahu khairan sa mga nagsabar kagabi. Barakallahu fikum. At jazakumullahu khairan sa mga muntik nang hindi makapagsabar kagabi. Allah yahdikum. Humingi tayo ng hidayah at taupik mula sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagpauman ninyo na ang almusal natin ngayong umaga ay nasiha. Minsan-minsan mag-almusal tayo ng nasiha. Pa tayo nakakain ng almusal, gawin nating almusal ang nasiha. Paminsan-minsan. Minsan lang sa buhay natin ito. At huwag kayong mag-alala. Hindi po ito lecture o hindi ito regular. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako magnanasiha dito. Bawat almusal. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiya fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiya fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiya fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka
سلامة في الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في جسدنا ودنيانا وفي آخرتنا. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث. وأقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.